Sa muli po mga minamahal na tagapagsubaybay, binabati ko po kayo na isang magandang gabi sapagkat ay muli tayong magkakasama sa pamamagitan ng programang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos buhat sa banal na kasulatan. Muli po nating ipagpapatuloy ang pag-aaral lalo higit sa isang katanungan na bigyan natin ng kasagutan, katanungan na ating narinig at napanood sa isang programa ng ating mahal na kaibigan na nagtatanong, sino ba ang Antikristo, ang Muslim ba o ang Christian? Sa pamamagitan po ng banal na kasulatan ay mabigyan po ng kasagutan ang ating mga katanungan. Sa muli po ay akin ko po kayong inaanyayahan sa ating panalangin. Makapangyarihang Diyos, patnubayan niyo po ang aming mga mahal na tagapagsubaybay. Saan man sila na naroroon ngayon, naway sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pagkaloob sa amin ang makalangit na kaalaman at pangunawa upang aming matamo at matagpuan ang makalangit na kasagutan patungkol sa aming mga katanungan. Nawa ang pag-ibig, kapayapaan, ang pagpakumbaba ay aming mararanasan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Samahan kami ng iyong banal at piling anghel. Ito po ang aming dalangin. Patawad sa aming mga nagawang pagkakasala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Patuloy nating tuklasin ang mga katanungan sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos buhat sa banal na kasulatan. At atin pong naalaman na ang Antikristo ay hindi po yung Muslim at ang mga Kristiyano, kundi yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Ayon po ang isang patunay na ating narinig, nabasa, buhat sa banal na kasulatan. Kaya nga kung inyong naaalala ang talatang ating iniwan bago tayo ay maghiwalay sa mga nakaraang araw sa pamamagitan ng himpapawid ng programang ito, ay nabanggit po sa banal na kasulatan na ang tumatalima o ang hindi tumatalima sa anak, ang galit ng Diyos ay nananatili sa kaniya. Ayon po ang pagkasabi. Bagamat ang isang taong katulad natin ay sumasampalataya sa anak ng Diyos, ngunit hindi sumusunod ang sabi po ng banal na kasulatan na ang ating amang nasa langit ay nagagalit o ang puot ng Diyos o ang ating Panginoon Diyos ay nanatili ang kanyang galit sa mga taong hindi sumusunod. Kaya nga, lalo higit kung ang isang tao ay hindi naniniwala na ang Kristo ay ang anak ng Diyos. Ayun po ang dapat nating bigyan ng pansin. Kaya nga, nais ko pong isimulan ang isang tanong, mga minamahal, na ano ba ang aral ng Antikristo na itinuturo sa lahat ng mga tao, lalo higit sa mga taong gaya natin na naniniwala na ang Kristo ay ang anak ng Diyos, ang siyang tagapagligtas. Una, dapat nating bigyan ng pansin, mga minamahal. Ang kanyang unang turo ay huwag tayong maniwala na ang tagapagligtas ay ang Kristo, ang anak ng Diyos.
Pangalawa ay huwag tayong tumalima o sumunod sa utos ng anak ng Diyos. Ang ikatlo po ay siya'y nagpapanggap na gaya ng Diyos. Ayun ang napakahirap, mga minamahal na kapatid, na dapat nating malaman ang mga pamamaraan ng Antikristo, na siya ay nagtuturo na ang Kristo ay hindi tagapagligtas, na ang Kristo ay hindi nagmula sa Ama. Kaya nga ang mga pag-aaral na gaya nito ay dapat nating matuklasan. Kumbaga, tama ba ito ang kanyang mga aral na itinuturo sa lahat ng tao? Ang sabi po ng banal na kasulatan, na darating ang wakas, nalilitaw ang Antikristo. At yun ang nangyari, natupad, sapagkat ay naihula na, at dapat tayong mga paghanda, mga minamahal ko na tagapagsubaybay. Kung atin pong mabasa sa banal na kasulatan, pansinin po natin, for many deceivers are entered into the world. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Darating ang araw, marami ang magliligaw. Kung sa Bisaya ito ay yung magpatalang. Darating, papasok sa mundo ito. Kaya kung ating mapansin, mga minamahal na tagapagsubaybay, ang ikalawang Juan, Kapitulo 1, talatang 7, ito po ang pagkasabi. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsisilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasalaman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Napakaliwanag po, mga mahal na tagapagsubaybay, ang isang paalala ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, at ating pong mapagkilanlan kung sino ba ang Antikristo. Kaya nga ay ating pong bigyan ng kahalagahan ang mga aral na gaya nito upang tayo ay hindi mailigaw, sapagkat sa ayaw at gusto natin, darating ang panahon, ang araw na gagawin ng Antikristo upang ang mga tao ay mailigaw sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ipinapakilala ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, ang Kristo, ang tagapagligtas, na siya ay nanggaling sa Ama, at ito ay sinalungat, hindi pinaniwalaan ng mga taong noong unang panahon, mga minamahal, at maging sa panahon natin ngayon. Kaya nga ipinaliwanag ng mga unang mananampalataya. Kung mapansin po natin ang Juan 17, talatang 20, ito po ang pagkasabi, at ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ito po ang paliwanag ng ating Panginoon Hesus, na itala, na isulat sa banal na kasulatan.
Sa talatang 23 kung atin pong itutuloy, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na iniibig mo. Napakadakila ang ating Panginoon Diyos na tayong mga tao ay inibig ng ating Amang nasa langit. At upang malubos ang ating pagtiwala, pananalig, pananampalataya, ay ipinahayag ang kanyang anak na yaong Kristo, ang anak ng Diyos, upang magpakilala sa ating Amang nasa langit, at dapat nating itong paniwalaan. Tingnan po natin sa talatang 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay sa akin, sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanlibutan. Napakaganda po ng ipinahayag ng ating Panginoong Hesus buhat sa ating Amang nasa langit. Hindi pa natatag o hindi pa nalalang ang sanlibutan ito, ay ipinahayag na ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, na siya ay kasama na ng ating Amang nasa langit. Kaya nga ang sabi sa talata ng mga naunang araw na ating pag-aaral, sinabihan ng ating Panginoong Hesus, yung mga eskriba at mga parasyo, mga sadusyo, kung ang Diyos ay ang inyong Ama, sana ay iniibig niyo rin ako, paniwalaan niyo rin ako, sapagkat hindi ako nagsasalita sa aking sarili, kundi sa aking Amang nasa langit. Kaya nga po, hindi ka tanggap-tanggap sa paningin, sa pakikinig, paniniwala ng mga eskriba at sadusyo, mga parisiyo, ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus. At yun ang hindi dapat mangyari sa iyo at sa akin sa mga panahong ito, sapagkat nais ng Antikristo na tayo ay maligaw, mawalay. Nais ng Antikristo na tayo ay hindi maniwala na ang anak ng Diyos, yaong ang Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang tagapagligtas. Mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, huwag nating kalimutan ang isang napakagandang panghako ng ating Panginoon Hesus. Ang Juan, Kapitulo 3:16. Alam po natin ito eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Napakamahal tayo na ating Amang sa langit. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, tinatawag na Kristo, ang anak ng Diyos, at ipinangako na ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya napakatibay ang pinagbilin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan na dapat nating paniwalaan, pakinggan, sampalatayanan natin itong mga katotohanan na ating narinig at napag-aralan upang hindi tayo mailigaw. Kung mapansin po natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 17, ito po ang pagkasabi, sapagkat tinanggap niya mula sa Diyos Ama ang karangalan at kaluwalhatian
nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Ipinapakilala ng mga unang mananampalataya sa ating lahat na ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, ay nagmula sa ating Ama. Ibinigay ang kaluwalhatian, ang karangalan. At siya'y tinawag na minamahal kong anak. Siya kung kinalulugdan. Ito po ang dapat nating pasalamatan sa ating Panginoong Diyos. Mga ginigiliw ko at mga minamahal ko na tagapagsubaybay ng programang ito. Mga minamahal, ito po ang pagkasabi sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 10. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran, ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi anak ng Diyos. Dapat po nating tandaan na mayroon pong dalawang anak na tinatawag sa Biblia. Anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi anak ng Diyos. Ibig kong sabihin, ang hindi naniniwala sa pabalita ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay hindi anak ng Diyos. Dahil wala sa kanya ang katuwiran, ang katotohanan. Kaya nga, tama po yung ating napakinggan sa ating pagsisimula kanina na ang unang pagdaya ng Antikristo ay turuan tayong huwag maniwala na ang Kristo ay ang anak ng Diyos. Pangalawa, tuturuan tayo na hindi tumalima o hindi maniwala sa mga aral ng ating Panginoon Diyos buhat sa ating Amang nasa langit. Pangatlo, mga minamahal, ang Antikristo ay nagpapanggap na siya ay Diyos. Sa gabi pong ito, marami pa po tayong mapapag-aralan at mapapakinggan. Ngunit, purihin ang Panginoon Diyos sapagkat taglay natin ang pagpakumbaba sa isa't isa. Lalo higit sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos.